Ladies and gentlemen, please welcome with a warm round of applause, Dr. John C. Cho. Thank you, ma'am. Thank you for everybody. Good day, no? Ano ko mabasa dito? Good day, all our distinguished guests, respected leaders, partner organizations, brothers and sisters in service, and to everyone who made today possible. Today is a historic day. With pride and purpose in my heart, I welcome you all the grand launching of the TAT Alliance Brotherhood. I am Dr. John Chong, as the founder of the Task Force Kasanag and organizer of this alliance. I stand before you not just a leader, but as brother. A brother who believes that we come together, we become stronger. TAT Alliance Brotherhood was born from a simple truth. No one should stand alone in the fight for service, peace, and nation building. Task Force Kasanag started as a movement of volunteers with one mission: to help, to protect, and to serve. Today, through this alliance, we're expanding that mission. We're linking arms with organizations, communities, and individuals who share the same heart, a heart for people, a heart for our country. This brotherhood is not about titles. It is not about position. It is about unity, brotherhood, service. Through this alliance, we commit to uphold camaraderie among all members, that we are brothers in mission, not just in name, strengthening community service in disaster response, outreach, and nation-building projects. Promote peace, order, and militarism. Hand in hand with government and fellow organization, to all our guests, speakers, partners, and founding members who are here today. Thank you. Your presence means you believe in this cause. Your support means we are not alone. To the men and women of TAT Alliance Brotherhood, welcome to the family. Let us carry this name with honor. Let us be known not by what we say, but by what we do for others. We cut this ribbon and open this new chapter. Let us remember our brotherhood is not built in a day, but it starts with one decision: to stand together. So today we made that decision. Mabuhay ang TAT Alliance Brotherhood. Mabuhay ang Task Force Kasanag. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang God bless us.
TFK. Ako ay nagagalak na nakapag-good-taking dito. Matagal ako nagservisyo sa pamahalaan, sa government job. 30 years po ako sa PGH, ako head ng emergency. Sabi ko nga, sa PGH, doon ko nakikita yung failures ng society. Yung mga pasyente dumadating doon na wala nang pupuntahan. Hospital of last resort. Dahil failure ang primary healthcare. Kaya nung nakapasok tayo at na-appoint na Secretary of Health, pinalawig natin ang magandang serbisyo at napalakas natin ang funding ng healthcare. Meron na tayong zero balance sa mga DOH hospital. At nung term ko po, yan ang pinakamataas na payout ng PhilHealth. Bago ako pumasok, 140 billion a year lang ang bayad ng PhilHealth. Nung umalis ako, nasa 360 billion a year na ang binabayaran. Kaya nakakaramdam na ang ating mga kababayan ng konting pagluwag, pero kulang pa rin. Ang rason ko kung bakit ako sumali dito, ang kailangan ng ating pamahalaan ay good governance. Hindi yung mga tao ang nanunguno, tayong mga Pilipino mismo, tayong mga mamamayan, dapat we should be good stewards na ang ating tax money nagagastos sa tama, na pupunta sa pang-hospital ng mga may sakit at ma-maintain ang kalusugan ng lahat ng Pilipino. So yun lang, mabuhay ang TFK. Nandito ako sa health sector para tumulong sa mga layunin. Lahat at congratulations sa task force na sana. Dati kasama kami ni Chairman Jan sa Citizens Crime Watch. At gaya po ng Citizens Crime Watch, ang task force kasama, napakahirap ng dokumento. Ang paborito po natin subject, corruption. Nako talagang ngayon po panahon, pinakamatindi na nangyari po sa ating bansa ang corruption. Lahat yata ng sektor meron. Alam niyo ba kahit basura na lang, pinagtsatsagang pa nila. Pero malaki po ang kinikita nila sa basura lang. Yung mga nasa posisyon sa Kongreso, sila pinakamaraming nakuhang basura. Pero sa LGU, alam mo yung LGU natin, hindi natin nakikita, pero malaki pong pera ang nakukuha nila, pinagkakapera nila itong basura. At napakalaki po ng budget para sa waste disposal nila. Alam nyo, nung isang araw lang pumunta sa akin yung isang dating konsehal ng isang malaking syudad, lungsod dito sa Metro Manila. Nung daw sa ay nakaupo pa lang ng konsehal, nakakatanggap siya ng 100,000 buwan-buwan galing sa kapila doon sa budget sa basura. Pero ngayon, 200,000 na daw buwan. Ha? Eh kung sa konsehal ay ganun nakukuha, magkano kaya yung sa mayor? Siguro mas malaki. Ano? At kami po sa Citizens Crime Watch, kami natutuwa pagkat gaya po ng task force kasana, dapat dumami ang ating lahi. Ano? Hindi lang task force kasana, hindi lang Citizens Crime Watch, mas dumami pa ang grupo. Pumunta sa akin ng isang araw, yung isang may problema sa, napakalaki pa ng problema natin sa mga titulo ng lupa. Kaya kami, nag-organize na kami ng task force Bantay Lupa. Naku, ito mismong gumagawa ng titulo natin. Ito pong sa Land Registration Authority. Yung registrations natin, naku, mapakayayaman yung mga andyan. Napakarami mga pwedeng titulo. At siguro kinakailangan dito magkaroon ng audit. Kaya pag naging senador si Senator Hidlo, hihingi natin sa kanya, natutukan niya rin itong problema sa mga titulo sa lupa. Pagkat napakalaki itong problema. Sa kayo nakakita lupa sa Metro Manila titulo, ang monument number niya doon sa Region 2. Marami pong ganyan. Napakalayo ng monument number nila. Kaya isa rin po ito sa tinututukan namin. At kung ating mag-uusapan po mga nangyari korupsyon sa ating bansa, siguro wala kaming matitirang oras ni Chairman Jan. Kundi ito na lang ang pag-usapan. Well, anyway, sabi ko nga, sana po dumami ang ating lahi. Dumami ang grupo na kagaya po natin.
At tama ito na tayo magkaroon ng alyansa at pagkakaisa. So yun lamang po, again, congratulations po sa task force sana. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. No? Ika nga, the justice system never existed. No? Ako na lang eh. Sa dami kong binurgan sa buong buhay ko, anong waran o pares na tanggap ko? Kaya masayang-masaya ako kasi siguro, no? Tinadlan sila. Pero sa totoo lang, no? Kung ganito ang bansa natin, hindi ko alam kung saan kayo patungo. Kami hindi bale kasi negosyante kami, marunong kami umiwas, marunong kami gumastos total, korupto ng bansa. Kakalito mo pera. Tama ka. Pero ang kawawa talaga sa Pilipinas, no? Ay yung mga nasa baba. Ako mismo, hindi ako pagpapaligoy-ligoy. Wala talaga kayong pag-asa. Kaya dapat sana tawanan na lang ninyo ang iyong problema. So ngayon, okay, today I come forward to educate and share my bad experience as a Filipino-Chinese businessman whose culture become the linchpin of corruption in the Philippine government system. Sa totoo lang, sa 45 years ko sa construction industry, sa 50 years ko sa business, alam talaga namin at nangyari sa amin. Pag Chinese ka, doble talagang lagay. Huwag na tayo paligoy-ligoy yan. Nakawaw. Sa totoo lang, yung kay Vico Soto doon sa Pasig, no? Binanatan niya ako. Nang nakapag-produce kami ng mga dokumento, warrant of arrest naman ang pinahal sa akin. Pero sa 45 years ko sa being contractor, wala pa akong narinig na kaso pinahal sa isang construction na walang building permit. Pero ako, kinunan ako na warrant of arrest dahil wala na akong building permit. Samantala sa totoo lang, may building permit ako. Nirevoke nila. Nang nirevoke nila, sinabihan nila ako, mag-apply ng panibago ulit dahil magulo daw. Nang nag-apply pa ng panibago, ni-reject nila, wala pang 2 linggo, may warrant of arrest na ako. At tandaan ninyo, si Vico Soto ay ano na siya na maging future president ninyo. Wala na sila. Magpapanoon tayo. Hindi. Hayaan natin, pero halos gano'n ang patungo kasi tandaan mo Hindi, tandaan ninyo. Napakamura ng bilihan ng boto sa Pilipinas. No? Magnakaw ka lang, basta laki-lakihan mo lang ninakaw mo, sigurado. Pag nanalo ka sa eleksyon, sigurado mabawi mo lahat yan. Mamaya, ipakita ko sa inyo ang Pasig City Hall. Dinala ko dokumento, napakakapal. Kung paano kikita si Vico Soto ng 6 na bilyon. Kung nagsinungaling man ako, yung ibang media dito, alam ko, nandun kayo nagtawag ako ng press conference kami doon sa Pasig, di ba? Hinamon ko si Vico Soto, di ba? Pumunta siya sa harapan ko. Magdala siya ng isang daking engineer. At mangako ako na hindi ako magsasama ng engineer, ako lang mag-isa. Dahil titirahin ko talaga yung City Hall ng Pasig. Hindi siya nagpakita sa akin. At sa totoo lang, nandito sa tinago ko pa yung text messages ng administrator niya, si Atty. Manzanero. At nakiusap sa akin na makita daw kami ni Vico Soto na May 14. So May 12 ang eleksyon. May 8, kung binanatan si Vico, May 8, nakiusap siya sa akin, May 14 daw yung kita. Pagkat na May 14, inasar ko Vico, sabi ko, magkita na tayo. Hindi na sila sumagot hanggang ngayon araw. Nandito sa cellphone ko. Okay, kalimutan natin yan, okay? Malit na bagay lang yan. At sa mga dakilang po natin panauhin dito sa ating pagtitipon para sa isang sama na tinatawag na TFK, Alliance Brotherhood. Alam po ninyo, ako ba, dating pulis po ako sa Pasay.
Ako po ay class 193 po ako ng Special Action Force. Yung mga lugar sa Negros na kinukwento nila Atty. Hilo, lahat po yan, narating ko po lahat yan. Ikot-ikot ko po ang Negros Occidental. Mula hanggang Kanduli, hanggang Sipalay, lahat po na yan, naikot ko po lahat yan, sobra-sobra. Yung ibang taga-Bacolod nga po, hindi nakakapunta ng Kanduli. Dahil magulo yung lugar na yun. Pero kami po ay nakapunta po ron at matagal po akong na destino sa Negros Occidental. Ganun din po sa Basilan, sa North Cotabato. Lahat na, naikot po namin yung lahat. Wala pong Maguindanao. Naikot ko po yan, pero ako po ay nag-resign. At ako po ay nag-city councilor po ako ng lungsod ng Pasay. Sabi, wala akong mananalo. Ako po kasi Police Pasay. Ang sabi, hindi ako mananalo ng panahon na yun. Dahil ako ay police, maraming pinakulong. Pero number 2 councilor po ako ng buong Pasay. Ang number 1 councilor po, yung babaeng mayor ngayon, si Amy. Siya po ang number 1 na councilor. At ako po ang number 2 na councilor ng panahon na kami po ay magkasama na namumuno sa lungsod po ng Pasay. Ako po ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na narito. Ako po ay conductor rin po ako ng ganitong uri ng samahan. Pagkatapos ko po magpulis na mag-resign, itinayo ko po sa Pasay ng Pasay Anti-Democracy. Kasama ko po sila Dante Jimenez, sila Martin Vino, sila Visconte. Kasama po ako niyan, tinayo rin po ng BACC sa lungsod po ng Pasay. Kaya hindi na po ito bago sa akin, mga ganitong samahan. Dahil ito po ang nagtulak sa akin at nagbigay din po sa akin ng panalo sa pamumuno sa lungsod ng Pasay. Ako po yung totoo, nandito si Dr. Ted Herbosa. Alam po ninyo, yung anak ko po ay estudyante ko sa Manila Science High School. Grade 12 lang po siya, Vice President po ng Student Council. Araw-araw po yung Padre Power po, dinadaanan po namin mag-asawa. Araw-araw na ginawa ng Diyos, wala po kami ginawa dyan dahil sumusundo kami ng bata. Araw-araw nandun po ako sa Robinson, Malate. Dahil katabi lang po nun yung PGH, tsaka yung Supreme Court, Department of Justice. Kung makikita po ninyo yung mga pasyente ron araw-araw nakakawala yun. Pagdating ko po sa ano ko, sa umaga, dyan sa Top Avenue, alas 5, alas 6, lahat ng klase ng ambulansya ng probinsya, dumadaan ko dyan, alam ni Dr. Ted yan. Walang ginagawa dyan, umaga-umaga, puro sirena ng sirena, sirena ng sirena. Tatabi lang talaga dahil puro ambulansya po dyan at nagdadala ng pasyente sa Philippine General Hospital. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kawawa ang mahihirap dito po sa ating bansa. Sa panahon ng Dr. Ted, hindi ko siya pinupuri dahil nandito siya. Nung nakita ko siya, natuwa nga ako eh. Sa panahon niya, maayos pa po nun eh. Yung DOH, maayos po. Natutugunan yung pangangailangan ng pasyente kahit gaano karami. Dahil pagdating pa rin ng pasyente sa umaga, nakita ko na, pag sumusan ako sa hapon, makikita ko pa rin mga pasyente kung paano po lumabas at maglakad. Maawa ko sa mga Pilipino. Pero sa panahon ng Doc, maraming salamat sa iyo ha, Dr. Ted. Sa panahon mo, alam ko, natugunan mo yung problema ng mga tao dyan. Dahil yung budget po ngayong 2027, inalisan po yan ng 900 million isang taon. Kinalidasan yung budget po sa PGH ay inalisan po ng 905 million isang taon. Isipin ninyo, hirap na hirap na pagkasya kung maalisan pa ng pondo yung mga pasyente, kawawa. Kaya ako nga po natutuwa, ako sa malit na kakayanan ko, ako po nagsasalita po ako sa Facebook sa social media, lahat ng nakikita ko hindi maganda ay nilalabanan ko dito sa ating bansa. Pero pag ako ay lumalabas ng bahay, kahit ako yung dating polis, ako rin po ay nangangamba. Ako rin ang natatakot. Kapag ang kultura sa bansa na to, na ang pagsasalita ng totoo at paglaban sa katiwalian ay nakakatakot, may problema tayo sa ating bansa. Wala nang magsasalita. Dadating ang panahon, mas pipiliin ng mga Pilipino ang manahimik kaysa pumuna, tumuliksa at magsalita. At kapag yan ang nangyari sa bansa natin, wala na tayong kakapitan, babaksak ang Pilipinas dahil ang mga Pilipino ay mas pinili ang manahimik sa halip na ipaglaban kung ano ang para dito po sa ating bansa. Mga minamahal kong kababayan, ako nagpapasalamat ang lungsod ng Pasay kung saan ako po ay naninirahan, kung saan kami po ay taal ng mga Pasayenos. Inaanayaan ko po si Doc Chong, si Doc Jan Chong, na isama po ninyo ako. Ang advokasya po natin ay iisa lang. Ang pinaglalaban nyo ay pinaglalaban ko rin. Ako po ang tanging lumalaban sa dynasty po sa lungsod ng Pasay.
Ang mayor po dyan ay Calixto, ang vice mayor ay Calixto, ang congressman po namin ay Calixto. Nilalabanan ko po yan, hindi po ako natatakot, alam po nila yan. Ako ng isa, lumalaban, at tinatalo ko po yan sa maraming barangay. Sana pagtuunan din ng atensyon ng grupo na to, yung problema po natin sa eleksyon, kahit anong galing natin, kahit anong pagsisikap, kahit talikuran natin ang bukbayin, kung kasado na kung sino mananalo, dahil yun ang nagbayad at yun ang may pera, mababaliwala po lahat ng pagsisikap. Siguro nagtataka kayo, bakit puro magnanakaw nakaupo? Bakit sa party list, nakakagulat? Kung sino-sino na lang ang nananalo sa party list. Diba, sa usapan, binibili ang posisyon sa party list. Kahit sino, wala na. Hindi na uso yung leader na kumakandidato dahil mahal ng bansa. Hindi na uso yung leader na kaya ka lumalaban dahil gusto mong tulungan ang bayan mo at ang iyong mga kababayan. Ngayon, ang nangyayari, wala kang pera, patay ka. Pero sa Tony JB, kung may paglagay ito, mananalo ito eh. Diba? Oo, totoo. Ako rin po, alam po ba ninyo, tumakbo kong congressman, ang daming barangay. Tinalo ko yung dating mayor na congressman namin ngayon, na hindi natatalo mula noon, pero napakaraming barangay, tinalo ko po yan. Sa Villamor, yung sa Resorts World, yung dating kampo ng Air Force, yan po ang pinakamalaking barangay po namin sa lungsod ng Pasay. Nasa 30,000 po ang butante dyan, at tinalo ko po yung dating mayor at congressman ngayon sa loob mismo ng Villamor, at ako po ibinoto ng mga tao dyan. Nangyari lang, yung bilang sa halalang 2025 ng ABS-CBN ay iba sa resulta ng COMELEC. Sa 75 presinto, ako po binigyan lang ng 34 votes sa huling 75 presinto, last 20%. Sa bilang ng ABS-CBN halalang 2025 at COMELEC, yung 80% tapos na sa COMELEC, pero yung natitirang 25%, na 75%, ang binigay po sa akin ay 34 votes bawat isang presinto na imposible mangyari. At yung kalaban ko ng dating mayor namin, congressman namin ngayon, 0 votes. Isipin niyo, walang boto. Naging mayor, naging congressman. Sabi ko, napaka-imposible, wala kang boto nito. Kaya hindi na dinagdagan dahil bloated na, so sobra na yung bilang ng mga botante. Isama po ninyo yung electoral reform. Kahit anong pagsisikap natin, bumoto ng matino rito, mabibigo at matatalo pa rin ang taong bayan dahil isang tao lamang ang nagdidesisyon at yun ay ang COMELEC kung sino ang mananalo dito po sa ating bansa. Muli po, ako po si Oni Bayona. Ako po ay naging konsyal sa lungsod ng Pasay. Ang puso ko, ang damdamin ko po ay para sa bansa na to. Kung makikita yung mga vlog ko po, yung mga sinasabi ko para kay BP Sara, kinakampihan ko siya. Hindi ko alam kung sino ang BP Sara dito at hindi BP Sara dito. Pero ang sinasabi ko sa inyo, si Sara Duterte ang huling pag-asa sa bansang to. At si Sara ay hindi nagtagumpay. Babaksak na ang Pilipinas at lahat ng Pilipino ay wala ng karapitan. Lahat tayo ay matatakot magsalita at hindi naiiral ang demokrasya dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga pinipanawi at mga public official at sa mga volunteers and members ng task force kasama. Si Partner Jan po ay magka-partner kami sa Tuesday program ko po na Bantay Korupsyon. We started 2022. May isa ho kaming advocacy, anti-corruption and good governance. Pero mas maparapating ko po na ang aking mga babanggiting pananalita ay sa pawang Pilipino dahil po ngayon tayo ay nagdiriwang ng wikang pambansa. Sa mga naunang nagsalita, nakikita at narinig ho natin yung pagka-frustration o pagkakabismaya sa kasalukuyang administrasyon. Una, sa healthcare system na binanggit nga po ni dating kalihim ng kagawaran ng palasugan na Dr. Ted Herbosa. Binabanggit ko po sa aming programa ni Partner Jan, di ba yung ninakaw na ang pondo sa flood control project? Huwag namang nanakawin pa ang programa sa programang pangkalusugan. Napakaraming indigent family members
itinatakbo sa health center. Walang gamot, ni almost thermometer, walang barangay health worker na mag-aasikaso. Samantalang, sa usapin naman po ng pabahay, napakaraming nakatiwawang na mga idol ng lupain, ng gobyerno, samantalang yung mga nakatira sa danger at hazard area na tuwing may bagyo ay nire-relocate o inililigas, bakit hindi bigyan ng permanenteng tirahan na ang kanilang lilipatan ay mayroon na pong eskwelahan, may palengke, may trabaho, may pagamutan. Sapagkat ang sinasabi po ng mga naunang inilipat, inalis niyo kami sa hazard at danger zone, inilagay niyo naman kami sa dead zone. Sapagkat walang kabuhayan, walang serbisyong na ibibigay ang gobyerno. Doon naman sa sinasabing electorate ni Konsihal, tama po yan, na naging slogan na lamang kada eleksyon ng Commission on Election na there is both honest, orderly, peaceful election. Pero after the election, may sumisigaw ng dinaya, may sinisigaw ng double registrant na kaboto, at ang mabigat, wala mang nakukulong na politiko na bumili ng boto. Kaya sa programa namin ni Partner Jan, lagi namin inuulit-ulit na ang gamot sa nakalilimot ay paalala. Kaya pinapaalala namin ni Partner Jan na dapat magsisimula ang pagbabago sa political reform at kasunod po niyan ay ang economic reform. Sa political reform, tanggalin na natin ang maling kultura na hinihingi ang ating boto kapalit ang pabor na pera. Sapagkat sagrado po ang boto, dapat magkaroon ng batas na ang watcher ay libre sapagkat ang watcher ay numero ng vote buying activities. Nakalulungkot isipin na ang mga bagong sanggol na ipinapanganak pa lamang ngayon, sa kanilang pag-iyak, may utang na sila. Sapagkat as of this moment, may utang ang bansang Pilipinas na 19.4 trillion and come to 2027, magiging 21 trillion. How much more pagdating ng 2020, bangkarote na ang ating national treasury. Sinasabi po 1.3 trillion ang nawala, ang na-kickback sa flood control project. Ang na-recover na pera sa mga nagbulsa ng pondo, 27.5 billion pesos. Ang tanong, may malinaw at konkreto bang programa kung paano ibabalik sa taong bayan yung nakumpiskang pera? Marami po na naging biktima ng baha galing sa mahihirap na sektor, namatayan, nasira ang kasangkapan, totally nawala ang bahay. Sapat po ba ang financial assistance na ibibigay ng gobyerno ng DSWD? 5,000 pantawid gutom lamang? Or yung tupad ng DOLE, cash forward, naging political program sapagkat ang mga nakwa-qualify lamang na benepisyaryo sa DOLE tupad ay pawang mga political leader ni Kapitan, ang kagawad, nangungunisyon pa pagdating ng payout. Tama po ba, Konsehal? So sa pagbabago po, ang bawat palakpak natin ay maririnig. At sabi ko nga po, walang malaking nakakapuri. Sama-sama natin tulungan ang task force kasanan. 17 taon nakikibaka, 17 taon lumalaban. At sinasabi nga namin, hindi kwalipikado sa Witness Protection Program si former Secretary Manuel Buruan sapagkat siya ang head agency ng DPWH at siya ang commanding responsibility. Kasama niya si Yusef Roberto Bernardo. Kaya sa pag-uwi natin, i-share po natin sa ating mga miyembro ng pamilya, sa ating komunidad, na ang task force kasanan ay maaasahan sa tunay na pagbabago, suportahan natin sa good governance. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Good morning, ladies and gentlemen. To our distinguished guests, honor speakers, respected official, friends, and everyone who is here with us today. A pleasant morning to all of you. Mga minamahal kong kababayan, mga minamahal kong kapatid, Muslim man o Christian, nandito po kami, dumalo po kami sa pinakamahalagang pagtitip po na ito. Kasama ko ang aking kuya, ang graduated councilor ng Pasay City, si Councilor On Balon. Dapat siya nakaupo ngayon na congressman dahil binala po siya. Kaya salubot po ako sa kuya ko. Siya po ay lumalaban. Siya po ay nag-isang Robocop ng Pasay. Pakakpakan po natin. Councilor, Oli, Balona. Sabi po ng ating lalo na si Kuya Engineer, si Atty. Gibilio. Panahon na po para mga minamahal kong kababayan para magkaisa ang isang bayang Pilipino. Ano pa ba ang hinihintay natin? Hintayin po ba natin? Ha? Ito nga po, damay po tayo rito. Hindi lang Muslim, Christian, itong paglilimas ng pula ng mga mayang Pilipino. Kaya, panahon na po para magkaisa. Huwag po tayo matakot. Iparinig, sabihin ang katotohanan sa buong Pilipinas. Kaya, sama-sama po tayo. Sa lahat po ng mga members ng TFT Alliance Brotherhood, maraming salamat po sa inyong pag-imbita po sa amin. Thank you very much. Kay Ma'am Pet, nandiyan po sila. Ma'am Pet, maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin ni Kuya Councilor Arita. Thank you very much sa inyong lahat. God bless us all. Mabuhay po ang Pilipinas. Gani Bernard. On behalf of my civil society work, maraming pong salamat sa invitasyon, Dr. Chong. Salamat din kay Bernard. Nagkasama po kami ni Bernard noong nilaunch ni Bernard yung Sara Chavit movement. Hindi. Dati po kasi akong Marcos loyalist. Pero sa ginagawa ng Junior ngayon, Duterte na po ako. So, maraming po salamat. Maraming salamat. It's my honor na naimbitahan dito. Maasahan niyo po na suporta ng aking kasama at mga kaibigan ay nasa task force kasanag po dahil si chairman po ay kasi Manwa Codrete. So maraming salamat po. Mabuhay! By the way po, yours truly, ako po si Brigadier General Cesar Villaris, Cesar Martin Villaris, retired. Retired po last year from the Philippine Army. I got my compulsory retirement. So, I'm 58 years old and still single. Ano pala? I'm separated. Nung nalaman ko po na I just received my invitation din po yesterday kay Ma'am Faith. Marami siyang in-exclude ng mga information because I was asking, ano po ba ang audience natin? So I can get the profile ng and tinatanong ko siya, ano ba talaga, am I a keynote speaker, a guest of honor, what? Kasi po, iba yung tingin ko ng impression ko sa event na to because when I read about the word brotherhood, ay hindi po ako papauli sa brotherhood. Kasi po, I've been Vice Governor President ng Eagles sa Mason, as worship master din. Guardians, naging officer din po ako. Tawagama, naging officer din po ako. So, marami po akong organizations na
relevant po sa brotherhood. So, ang ganda pakinggan kasi alliance ng TFK. Eh, tinanong ko po kay Ma'am Faith, ano ba yung kasalanan? Eh, talagang tinitipid niya ako eh. Nililimit niya po ano yung dapat ko malaman na details. Kaya hindi ko tuloy mga hanggang sa nakarating po ako dito. Yun tuloy, nakalimutan ko yung wallet ko. Nag-drive ako ng sasakyan from Antipolo, wala akong lisensya. Sa ngayon na-realize ko, dating ko dito sa Pilipinas. And very privileged po and honored na I was invited here. And first time din ko po na-meet si Doc Chong and the rest po ng mga VIPs and mga sirs and ma'am. And kanina po, it's a bit surprising na sabi ko, hindi basta-basta itong okasyon na to. Kasi parang press conference. So I was thinking, press conference? Hindi naman fellowship ng brotherhood dito. Parang press conference po. Pasensya na po kayo kasi gutom na, kaya medyo makwento rin ako. So ngayon po, I was thinking, press conference, sabi ko, hindi yata, nasa tama ba akong lugar. And only to find out, yun nga po, sa fellowship namin, engagement namin sa table ng mga gwapo kong mga katabi, mga sirs dyan. Eh, ano pala, hindi kami nagkakalayo ng bayan. Kasi mga Bisaya din pala. Lalo na dito sa portion, sa area na to, na puso mga taga-Davao. Now, si Attorney Hingmo was mentioning all about kay sa DDS. Ito, sabi ko baka magkamag-anak tayo sa attorney kasi uncle ko si Major General Joel Hingmo at saka si General Hingmo sa Corps of Engineers na we've been in the same unit during our active days. So, nag-mention po nila Ilonggo siya, ay sus, Ilonggo man kami. So, magkaano na kami. Tapos kung Davao naman, kung Mindanao, ay siyempre, tumira po ako sa Davao. Kasi my father, in fact, is Chief of Police. Si Colonel Domingo Villaris is my uncle, the first cousin of my father. Eh, magkababata po sila ni Digo, ni Mayor Digo. So, noong time po na yun, sorry to inform also, si Dr. Donald Villaris is my second cousin. So, they are very close with Sarah, and magkataon po na namatay po siya the other night. So, yun nga po, biglaan, so di naman ako basta makapunta. So anyway, to cut the story short, yung close family ties din po namin. So, kung titignan po natin yung sa social media, tsaka going to my short message, napahaba lang po sa intro. Talagang nakakalungkot po isipin sa current situation natin sa nangyari sa panahon ngayon. But as a former member of the military, so nakita ko I get the banner of bringing the military itself. At saka kung sa brotherhood naman po, I just mentioned ang daming membership na pagdating sa brotherhood, which we can also tap. But currently po, ako naman ay regional director ng isang non-government-based or NGO-based na if you have heard, ngayon pa lang po bali lumalaki yung organization namin, it's an NGO, the Climate Change Task Force. And I was luckily appointed to be the regional director of the Calabarzon Region 4A. Yesterday, nag-courtesy call kami kay Commanding General of Philippine Army, kay General Dumiran, and we were received by Major General Tampos, and magkakakilala na rin po. So, maganda po itong magiging platform natin, and napagkwento na namin ni Doc Chong, kasi na-assign din po ako ng Visaya sa Camp Lapu-Lapu for 5 years, and alam ko yung history ng kwento niya, kasi napasya na ito. So, dahil ako po ay isang former military, hindi ko nasanay talaga na nagbibigay ng straight speech. Pero I have prepared. Actually, inspirational na rin. But it is also here in my cellphone ko. So, pero mga Bisaya diha. Oo,
Magkasinabot ta. Magkakabayad kay... Oo, so mga Bisaya tatanan. At saka yung mga ibang kababayan natin from Luzon. And Ilonggo. Oo, yan. So, again, magandang hapon po sa atin lahat. And ako po ay driven by no less than our Lord, no, to come here. May dahilan po kung bakit nandito rin ako. I'm sure there's a purpose. And with God's grace, nakilala ko po kayo. And siguro mamaya magka-engage tayo, magkakwento tayo. And I'm very pleased makilala ko po kayo lahat. Not all. No? But it is truly an honor, no, to be part of this historic soft launching of the TFFK Alliance Brotherhood. And looking at the people gathered here today, coming from the different sectors, the government, business, the legal professions, no? Military, private sectors, businessmen, yeah. And different leaders, and retirees, tama-tama, retired na rin ako. So, we can clearly see the strength of this alliance. We may come from different sectors, but we share one purpose, and to unite our strengths and experience in the spirit of the service. The theme of TFK, or Unity, Brotherhood, Service, is not simply a slogan. It is a commitment. So as we take our oath today, or rather we have already taken our oath today, we are reminded to uphold the integrity, the honesty, the accountability, the mutual respect, and services. And these are the values that should guide us, not only as a member of the TFK, but also as a leader in our respective communities. Like, just like the Bible scripture, no, that reminds us in Ecclesiastes chapter 4, verse 9, that two are better than one because they have a good return for their labor. So, kapag tayo ay nagkaisa, mas malaki ang kaya natin gawin when our knowledge, experience, resources, and connections are brought together for a common good, no, with a very good purpose. So we can create a solution that no single sector can accomplish alone. Kaya ang aking simpleng hamon sa bawat isa sa atin, let us not make TFK merely an organization of people with influence. And when I say influence, I'm really amazed to be part of this event because I am honored to meet no less than our former secretary from the DOH and other VIPs, no? So let us make it an alliance of people who use their influence to serve, and let us build bridges, not walls. Let us create opportunities, not divisions. Let us serve our communities, not just ourselves. And may this brotherhood always remember that our greatest strength is not in our individual positions, but in what we can accomplish together with integrity, humility, and genuine service. Congratulations to the founders and officers and members of the partners and organizers of the TFK Alliance Brotherhood. And may God bless this brotherhood and guide its leaders and use each one of us instrument of unity, service, and positive change. Unity, brotherhood, service, mabuhay ang TFK Alliance Brotherhood, and mabuhay ang ating mga kababayan. Mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po. God bless us all. Sabi ko kay Chairman, yung pagpapakulong ng mga tiwaling opisyal, tama yun. Pero dagdagan natin ang advokasya ng Task Force Kasanag. Sa dami pa naman ng mga Pilipino, maraming magagaling na Pilipino. Hindi lang natin nakikita at nagbubulag-bulagan tayo kasi ang mga nakaupo, sinanay tayo sa politika ng ayuda. Kung may problema tayo sa ospital, pupunta kay congressman. Kung may problema tayo sa edukasyon, pupunta kay mayor. Kung may problema sa pagpapalibing, pupunta kay councilor.
Kaya patuloy ang politika natin paikot-ikot kahit kinikriticize natin ang nakaupo. Pero kung sa tingin natin natutulungan tayo sa personal nating problema o malapit tayo kasi iniimbita tayo tuwing may handa sa munisipyo, tuwing may handa sa bayan, ina-acknowledge tayo o kasabay natin sa binyag, nakakalimutan natin na itong mga binabatikos nating mga politiko, tuwing eleksyon, sila pa rin ang ating binoboto. Kahit sa mga kasamahan ko sa partido, porket ba makikipag-alyansa lang sa partido o makikipag-alyansa kay BP Sara, kahit may mga isyu ng katiwalian, ay iboboto pa rin nila? Mali yun. Ang ating loyalty ay dapat para sa bayan, para sa ating mga Pilipino. Hindi dahil kaibigan natin ang mga nakaupong politiko at sasabihin nila, hindi kami sasang-ayon sa impeachment, hindi ibig sabihin na tama sila na ibalik natin sa pwesto. Dahil sa tagal nila sa pwesto, yung nireklamo natin sa gobyerno, patuloy pa rin. Wala na bang pag-asa ang mga katulad ni Atty. Hinlo, ang mga katulad ng Bago, na may mga magandang adikain sa ating bansa dahil wala kaming ipamigay na ayuda? Kung ganyan ang ating pag-iisip, bakit pa tayo mangangarap na maging isang Singapore? Bakit tayo mangangarap na maging isang South Korea, Japan o China? Yung mga pangarap ng mga tradisyonal na mga politiko, patuloy. Ano ang kanilang pangarap? Na sila pa rin ang ilalagay ng mga bobotante tuwing eleksyon. Dahil kasama sila sa picture taking. Dahil sila ang nagbibigay ng ayuda. Mga kababayan ko, sabi ko kay Chairman Jan Chong, hindi lang sa anti-corruption drive ang dapat maging advokasya ng task force kasana. Maghanap tayo ng mga leaders na makakaahon sa kahirapan ng ating bansa. Gusto nyo ba habang buhay ay nakatali ang ating leeg sa mga politiko na nagbibigay ng ayuda sa atin? Gusto nyo ba yun? Ano ang dapat natin gawin? Yung mga leaders natin, yung mga politiko ba natin, nagbibigay ba sila ng solusyon kontra kahirapan? May naririnig ba tayo kung anong dapat gawin? Di ba yung sa kanila, libre edukasyon, libre palibing, libre hospital? Yun lang ba ang maiaalay nila sa Pilipino? Hindi ba sila nag-iisip, we have to industrialize? Dapat maraming trabahong ginagawa. Dapat ang mga pabrika dito sa Pilipinas. Naririnig nyo ba yan sa ating mga leaders? Noong 2022 election, ang ating Pangulo, nung siya'y kandidato, nagsabi, prioridad niya ang agrikultura. Kaya nga siya, yung una niyang trabaho ay sa kabinete, sabi niya, maging Secretary of Agriculture siya. Nabago ba o naayos ba ang sitwasyon sa ating agrikultura? Naayos ba o lalo tayong nalugmok sa kahirapan? Naririnig ko doon sa Negros, may kakilala ako na talagang titigil na siya sa kanyang farming, sa rice farming niya, kasi sabi niya, pag ipinagpatuloy ko to, hirap na, walang bumabalik na kita. Pero sasabihin sa press release, problema ito sa importation. Eh alam nyo na pala na may problema na import kayo ng import, anong ginagawa ng gobyerno? Hindi ba nila naisip yung sinasabi kong meron akong isinusulong na programa na tinatawag kong state-managed farming. Attorney, ano yung state-managed farming? Lahat ng nakatiwangwang lupain sa Pilipinas, lagyan ng gobyerno ng negosyong agrikultura. Kung hindi kaya ng pribadong sektor at wala tayong food security at mahal na ang mga bilihin,
Bakit hindi pumasok ang gobyerno sa negosyong agrikultura? Ano ang pabor dito? Imagine mo maraming mga lupain na nakatiwangwang. Pag yung gobyerno, from the national government to the GOCCs, sa mga LGUs ay lagyan ng negosyong agrikultura, ang daming Pilipino ang mabibigyan ng trabaho. At isinusulong ko, pag sila'y maging kawani ng gobyerno, yung mga kawani sa state managed farming, dapat hindi na natin kailangan na i-require ang civil service examination. Farming yan eh. Except kung manager positions. Ang kailangan ng mga Pilipino, trabaho. Sa mga pribadong lupain, may kaibigan tayo dito, isang opisyal ng DAR, paumanhin sa aking personal, kasi naging direktor ako ng Land Bank, kaya napag-aralan ko ang problema sa agrarian reform. Failure ang land reform sa Pilipinas. Kung hindi failure ang land reform, bakit isa sa pinakamahirap o pangatlong pinakamahirap na sektor ang mga farmers dito sa ating bansa? Yung unang pinakamahirap na sektor ngayon ay ang IPs. Pangatlo, sa tingin ko yung farmers. Pangalawa, mangingisda. At sinasabi ng ating Pangulo na prioridad ang agrikultura. Matagal na po ang land reform. Ang naririnig natin sa baba, sa ground, ang mga lupaing ito na ibinigay sa land reform beneficiaries, iba na po ang may-ari sa ngayon, iba na nagtatrabaho, baka nagawa ng subdivision o nalipat na sa mga malalaking asyendero. So yung solusyon na agrarian reform, napunta ba ito sa maliliit na magsasaka? Kaya, attorney, kung sasabihin mong failure ito, anong solusyon? Sabi ko kanina, lupain na ng gobyerno, state managed farming, yung mga pribadong lupain, gawin na natin voluntaryo sa kanila. Kung gusto nilang na iparenta ito sa gobyerno, ang gobyerno na mag-o-offer to rent yung mga lupain nila. Hindi pwersa, hindi na gaya ng agrarian reform na forcibly kukunin. Yan yung sinasabi na, yung state managed farming, baka komunista yan. No! Ang pagiging komunista ay yung ginagawa ng agrarian reform. May-ari ka ng lupa, pwersahin kunin ng gobyerno ang lupa mo para ipamigay raw sa mahihirap. Pero yung sa totoo, tignan nyo sino ngayon yung nagkokontrol ng mga lupain. Ang mayayaman, oligarko, mining. May mali sa batas, may mali sa direksyon ng ating bansa. Hindi lang yan nag-umpisa nitong PBBM administration, dati pa. Maling-mali. Kaya ang ating agrikultura failure. Dahil nga mali ang nakasanayang solusyon. Ang kailangan ng mga farmers natin, bigyan natin sila ng establing trabaho sa baba. Kung ang gobyerno mismo ang papasok sa negosyong agrikultura, maraming may hirap na Pilipino sa kanayunan ang mabibigyan ng trabaho. Long term na kailangan ng ating bansa, ano yung attorney? Sinabi mo na sa ekonomiya, yan yung gagawin. Long term, reformahin natin ang ating edukasyon. Doon tayo sa ating kabataan. Let us introduce the subject Philippine Patriotism and Ethics Studies from grade 1 to college. Hindi lang academics, values formation. Tignan niyo yung mga balita na nangyayari sa eskwelahan at yung mga nangyayari sa ating kabataan. Puro na lang cellphone, puro na lang video games. Why don't we teach our children love of family, love of community, the importance of education, study techniques? Why don't we teach our children human rights? Why don't we teach our children what are taxes? Why does the country need to pay taxes? Why don't we teach our children financial literacy? Mga subject na sa tingin natin makakatulong sa pag-intindi nila sa kailangan ng pagiging mabuting Pilipino. At sa core fight ng Task Force Kasanag na kontra-korupsyon, marami kayong narinig sa mga politiko at sa mga baguhan na katulad ko, labanan ng korupsyon. Yung iba sinasabi nila, ibalik ang death penalty para matakot na maging korap. Yung sinusulong ni Atty. Nino ito.
Kasi I'm speaking by experience as a commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi problema ang penalty. Kahit may death penalty yan, kung corrupt ang sistema, failure talaga. At gagamitin pa ng isang corrupt na administrasyon ang death penalty para papatayin ang oposisyon. Ano ang solusyon, Atty. Hindo, sa tingin mo? Ito na yung panghuli kong topiko. Kasi ito yung core program ng Task Force Kasanag. Why don't we review the Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act, and to give authority to the Ombudsman to look into the hidden wealth of all government officials. Pag gobyerno ka, taong gobyerno ka, on Turing, hindi ka nagnanakaw. Bukas ang lahat mong ari-arian sa investigasyon ng Ombudsman kahit walang court order. Siguro kung may ganong klaseng batas, talagang matatakot ang mga opisyal kasi mahirap na magtago ng pera na pisikal. Chairman John, mga kaibigan, yan po ang aking mensahe. Salamat po. Unang salamat ako sa mga pumunta dito. Alam nyo, ang itong ating programs, yung itong alliance, matagal na namin ginagawa ito si Paring Bernard. No? Well, in fact, nandito si Sir Angelo, no? Former ABCBN Director. No? Ito yung nag-umpisa sa mga media partners. No? Nag-umpisa ito sa mga media partners kasi during the time, after interview, and after kami mag-file ng mga complaints, pupunta kami sa lugar yun, Dampak. So lahat ng mga media, sabi na lahat ng mga media na kasama namin, parang nagkasama na, no? Ang Task Force Kasanag and media groups always joint yung mga kamarada nila, no? Kaya sabi ko, hindi na tayo pwedeng basta-basta ng partners. Kailangan partner with alliance. Start from the media, sabi ko kung sino pa pwedeng maging partner natin in our advocacy for good governance. So salamat ako, nandito si Partner Jill Magpantay, no? As part of the Citizens Crime Watch. I was before a member of Citizens Crime Watch din. Alam mo yun sa diba that time, no? Then si Partner Pim, no? Ang aking partner, si Judge Pinson. Isa rin sa ating matalik na kaibigan, si Atty. Alcaraz, no? And then, ito yung pinakamatanda ko na member, so si Mr. Art Poe. Tanda na yan, 2016 pa yan, member ko. Na-wonder sila kung saan ako pinukuha ng mga support. Yan, one of the supporter ng Task Force Kasanag yan, palihim-lihim lang yan. Mama, yan, palihim-lihim lang yan si Art Poe, no? Pero grabing support sa akin yan. So, since 2016 pa. 2016, sila yung mga partners ko na mga businessmen na tumutulong sa akin. No? Ayaw lang magpakita na talagang actual, no? Pero in terms of support sila yan, kasama niya rin si Mr. Kim Tam. Wala na si Kim Tam. Pwede magtanong, may curious na kanina mga media. Bakit daw yan ang napili natin ng logo? Bakit sa'yo wheelchair? Ikaw na mag-explain mo eh. Kasi ikaw. So, kaya nga, sinama ko na, no? Kasi, alam yung history ng Task Force Kasanag 2009, came from the military, no? Para, konting briefing lang, kung hindi nyo pa alam. Ang Task Force Kasanag created in 2009 doon sa Bacolod, Negros Occidental, o pagkitin ko ng pangalan. My partner before is already retired General Jun Aying. He was the 303rd Brigade Commander as partner of Task Force Kasanag. Ano lang before ng aming advocacy? More on peace and progress. Wala ka sa amin yung mga anti-corruption. Wala sa amin mga anti-crimes. Kasi during that time, I am also a government employee for 17 years. No?
tinapos kong submit ng years. After that, ang trabaho ko yung sa province of Negros Occidental, special project. Yung pupunta ka sa bundok, tapos kausapin mo yung mga tao doon para ipaliwanag kung ano ang gobyerno natin. So, hindi mo pwedeng sabihin na ang gobyerno natin ganito, no? So, I was before appointed by General as peace negotiator. So, as peace negotiator, kami yung nag-organize ng pulong-pulong sa barangay. Nalala mo yun, sir, if you are a member of the Civil Military Operations, ang pulong-pulong sa barangay, dinadala namin ang gobyerno sa bundok, sa bukid. Kasama namin yung DSWD, City Health, PAP, ano pa mga government agency para dalhin doon sa bundok, no? So, formerly, ang trabaho talaga is peace negotiator, no? Tagadala ng kapayapaan from the government. So, yun ang aking role. Kaya marami akong mga recognition from Philippine Army, no? Dahil sa peace and progress. Later on, time pa yan ni Jimmy. Kaya lang, naisip ko, palagi kami pinupuntahan ng mga kabilang panig, mga tao na sabihin natin victim of injustice. So, sa isip ko, parang naalala ko, how can we promote peace if there is corruption? How can we promote development if there is crimes and terrorism? So, why can we also advocate not only for peace and progress, but also against the poor means of society? So, yun ang pumasok na naging war on corruption na since 2009. Dahil kung i-advocate mo ang peace and progress, hindi perfect yan at tinutolerate mo ang corruption. No? So, what can we deserve a good government kung tinutolerate mo naman ang corruption para naglulukuhan na? So, yun ang aming unang advocacy. If I recall, no, 2016, may kinasuhan kami, alam ni Sir Jimmy, pinaka-untouchable sa Negros Occidental, no? Sabihin na natin na Lords of Fortune. Walang mga kaso doon eh. Inahirapan dahil alam naman po sir kung sino yan. Pero that time na na-challenge kami, nung kinasuhan namin, naging favor sa amin ang ombudsman dito, naging favor sa amin. So I'm very happy na nanalo kami doon, kahit na maliit lang na case, pero parang favor sa amin. So doon na, nagsimula yung aming campaign for corruption, na natuto na kami lumaban, nasa bulpe na. Then yun, until na hindi kami masyado before sa media. Parang kami kasi hindi man politika yung namin, ambisyon eh. But later on, we need media partners to promote the peace and progress and good governance. So, kailangan talaga natin magkaisa. Kailangan talaga natin ang mga partners media. Kasi kahit anong gawin namin before, no? Tama kasi Sir GB, kahit anong gawin namin without the help and support of the media partners, no? Hirap talaga mag-promote ng tinatawag good governance. Kung sarili mo lang doon ka lang, hanggang doon ka lang, kasi malawak ang Pilipinas, malawak ang ating bansa, no? Kung lalong lumalawak ang korupsyon at tayo naman mga matitino ay walang magawa, di ba? They will triumph because government do nothing, di ba? Kahit anong gagawin natin, magsalita, kung wala naman tayong kasama, eh, nag-iisa tayo. Kaya nga I wonder, bakit napakaraming matinong Pilipino? We believe na maraming matinong Pilipino. Ba't hindi nabigyan ng pagkakataon? Di ba, brother? No. Di ba? Agree kayo na maraming matinong Pilipino. Ang problema, hindi lang nabigyan ng pagkakataon to serve. Eh, bakit? Itanungin natin mga sarili natin, bakit hindi natin nabigyan ng pagkakataon? Kasi nalulubog tayo sa sistema at sa kultura natin Pilipino na kung walang pera, hindi tayo pikilos. Pinapakilos tayo ng pera at sinasaktan din tayo ng pera. No? Money is good, but too much love of money is the root of all evil. No? Kaya sabi ko kay Paring Bernard,
ang usapan dito hindi pera, ang usapan dito advocacy, no? So kailangan nating hikayatin ang mga Pilipino sa advocacy. Huwag natin silang sanayin na puro na lang money matters, no? Kasi alam niyo ang nakakasira lang dito sa ating ekonomiya, sa ating gobyerno is money. Kaya nga money is the root of all evil, no? So, kung kinakailangan, hindi naman masama ang umanak ng pera. Hindi naman masama ang magparami ng pera. Ang masama lang kung tayo na gagamitin ng pera. We use money, but not money use sa atin, no? Kasi kailangan naman talaga natin eh. Pero, ang problema lang kasi ng ating bansa ngayon, so as what I observe, kasi government employee din ako for 17 years. Ang problema lang talaga natin, sumasang-ayon tayo. Kahit na alam natin na mali, hindi pa tayo nag-argue. Gusto natin sama-sama na lang, no? Para bang sabihin natin, tama ka sinabi ni Engineer Lau, matapang ka magsalita, pero wala namang laman. So kailangan, no? To make it story short, this organization, sabi ko nga, since 2009, ang dami ng trials, ang dami ng pinagdaanan, pero bakit pa rin kami nandito at bakit pa rin kami tinutuloy ang laban ito? It's because we believe the words, the love of God and the love of our country. Wala naman kami pakialam. We are non-politicians ever since. We are non-profit organization. Salamat na ako dahil si Art po ay palaging tumutulong sa akin. Kaya nga, Brother Art, kahit na tumatanda ka, mahaba pang buhay ang at saka, hindi lang si Art, no? Lalo pa si Engineer Lau, no? Kahit na medyo stricto lang, pero stricto yan dahil nasa tama, no? At gusto-gusto kong kanyang personality. Ang dami siya, ano pa si Engineer Lau? Sabi ko lang ko, ang nakita ko Engineer Lau, gusto niya lang ng tama. Gusto niya ng tama. So, we promote the persons na ang ginagawa ay tama. Alam niyo, as a leader, no? Siguro alam niyo ito ni Sir Jake, no? As a leader, kung minsan dalawang image namin. Bakit? Hindi kami pwedeng kalaban lang na kalaban. As a leader, kung minsan, dalawang image namin, kalaban at kakampi. Kung minsan, kakampi din natin. Alam niyo, si Sir Iya is the right hand of the Secretary of Department of Agrarian Reform, here Executive Assistant. Before mag-decide ang Dar Central Office, dadaan sa kanya lahat yan. Because she is the right hand of the Secretary, Ilocano. At siya din dito because she is present as the head of the office, no? It's because naniwala siya sa amin na walang politika ito. At walang tayo kahit na private, pare-pareho tayo dito, no? Nakaupo kanina, sabi niya, dito VIP lang, ba't may media dyan? Sabi ko, wala itong legal ito lahat, kasi dito is brotherhood, no? Walang mayaman, walang mahirap, because it's one purpose. Ang ating pagsasama sa isang layunin. No? At kung ano man ang layunin yan, sana kung ano man naging layunin namin, sana layunin nyo rin. Kung ano man ang pinaglaban namin, sana ipaglaban nyo rin. I hope and pray, no? Na isa lang ang ating kinakalaban dito. Ang korupsyon at kinakalaban natin ang good governance. No? At alam niyo naman yan, kasi sino pa naman ang gusto ng anak at apo natin ay magiging biktima ng non-government, tawag nito, ng kalokohan sa gobyerno. So if we promote peace and progress, we promote the good governance, we must fight the poor means of society. So I hope and pray na dito tayo iisa ang ating layunin, no? So maraming salamat, no? Engineer Lau, maraming salamat sa iyong suporta. Sana huwag kang magsawa sa pagsusuporta. At yung ating programa, ituloy natin yan, no? Ituloy natin yan. Alam ko maraming nabubuking dyan. Maraming nabubuking dyan, no? Pero we continue kasi alam ko, ikaw lang may kakayahan gumawa dyan. Sige. So wala na, maraming
maraming salamat and so hanggang sa susunod, no? Hanggang sa susunod nating pagsasama, no? Maraming salamat and God bless.